Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano gumaling ang sugat ng isang diabetic patient sa kanyang paa at sa kanyang braso dahil lamang sa paggamit ng herbal medicine. Ang kwentong ito kaibigan ay naikwento lamang sa akin kasama ng dalawang pang kaibigan na nakarinig sa kwentong ito. Ang sabi ng isang teacher na mayroong sakit na diabetes, siya daw ay nagkaroon ng sugat sa kanyang paa at ang sugat nito ay paunti-unti na lumalala hanggang sa punto na meron na itong uod. Sa kagustuhan niyang bumalik, siya daw ay pumunta sa isang doktor sa isang ospital at doon kumonsulta siya sa doktor kung paano gagaling ang sugat sa kanyang paa na lumalala na at meron pang mga uod. Ang sabi ng doktor sa kanya ay kinakailangan ng putulin ang daliri sa kanyang paa upang hindi ito lumala at upang tuluyan na siyang gumaling. Subalit ayaw ng teacher na ito na maputol ang kanyang daliri sa kanyang paa. Sa makatuwid hindi niya sinunod ang payo ng doktor na putulin na lang ang daliri ng kanyang paa. Bagkus ang ginawa niya ay nag-eksperimento daw siya. Gumamit siya ng iba't ibang paraan para gumaling ang kanyang paa. Nag-eksperimento na lang siya tulad ng paglalagay ng kung ano-ano sa sugat sa kanyang daliri sa paa upang ito ay gumaling. Hanggang sa naisip niya na gumamit ng isang herbal na medicine para gamutin ang sugat niya sa paa. At ang herbal medicine na ito ay ang malunggay. Kumuha siya ng malunggay leaves at ang malunggay leaves na ito ay dinurog niya sa isang tela at ang katas ng malunggay leaves ay ipinatak niya sa sugat sa daliri ng kanyang paa. At sa kanyang pagkakakwento, napakahapdi daw ng kanyang naramdaman nang ipatak niya ang katas ng dahon ng malunggay sa kanyang daliri sa kanyang paa. Subalit matapos lamang ng ilang araw ay natuyo ang kanyang sugat at matapos nga nito tuluyan nang gumaling sa loob ng ilang araw ang kanyang sugat sa daliri sa kanyang paa at hindi na kinakailangan pang putulin ng doktor ang daliri sa kanyang paa dahil nga siya ay gumaling na. At ayon din sa teacher na ito, matapos daw ng ilang araw at gumaling na ang kanyang daliri sa kanyang paa at hindi na pinutol ang kanyang daliri sa kanyang paanan, habang siya naman ay nagmumotor, siya daw po ay nadisgrasya at sa kanyang pagkakadisgrasya sa motor, ang kanyang braso naman ang nasugatan at sa puntong ito, ang kanyang brasong nasugatan ay hindi na naman gumagaling dahil nga syempre siya ay isang diabetic patient. Sa ikalawang pagkakataon ay ginamit niya muli ang paraang natuklasan niya tungkol sa paggamit ng katas ng dahon ng malunggay upang ang sugat niya ay gumaling. Muli siya ay nagdurog ng dahon ng malunggay gamit ang isang tela at matapos ito ay ipinatak niya sa sugat sa kanyang braso ang katas ng dahon ng malunggay. At matapos nga nito naramdaman niya muli ang hapdi sa kanyang sugat sa kanyang braso nang ipinatak niya ang katas ng dahon ng malunggay. At matapos ito, hindi na rin siya gumamit ng bandage dahil ayon sa kanya, ang bandage na ginagamit niya kapag tinanggal niya ito ay muling nababalatan ang kanyang sugat dahil dumidikit ang bandage na ito sa kanyang sugat. Kaya't ang ginawa niya daw ayon sa kanya, tapal niya mismo ang mga durog na dahon ng malunggay sa kanyang sugat at ito ngayon ang kanyang pinantatapal at sa kanya naman babalutan ng bandage sa sugat sa kanyang braso. Sa ganitong paraan, hindi na dumidikit ang sugat sa kanyang braso sa bandage. At muli kaibigan, ang sugat ng diabetic patient na ito sa kanyang braso ay gumaling muli na ayon sa kanya, ito ay dahil sa kanyang paggamit ng katas ng dahon ng malunggay sa kanyang sugat. So sa ganyang paraan, siya daw ay gumaling sa kanyang sugat sa kanyang braso at sugat sa daliri ng kanyang paa. Hindi na kinailangang putulin pa ang kanyang daliri sa paa at siya ay lubusan ng gumaling dahil sa paggamit niya ng katas ng dahon ng malunggay. Mga kaibigan, ang video ito ay hindi nagsasabi na huwag ninyong sundin ang abiso ng inyong doktor sapagkat ang mga doktor pa rin ang siyang nakakaalam kung anong makakabuti para sa iyong kalusugan kung ikaw ay may sakit. Subalit ito lamang ay naikwento sa amin ng isang teacher na nagsabi na sa pamamagitan daw ng katas ng dahon ng malunggay
siya ay gumaling sa kanyang sugat sa paa at sa kanyang braso. Bagaman siya ay isang diabetic patient. Uulitin ko kaibigan na ang bagay na ito ay isang kwento lamang ng isang diabetic teacher sa amin. Ngunit kung ikaw ay may diabetes at may sugat ka sa anumang parte ng iyong katawan, ay kumonsulta ka muna sa mga doktor bago ka gumamit ng anumang herbal na medicine para sa iyong sugat sa paa. So sana nabigyan kayo ng kaalaman ng video ito tungkol sa kwento ng isang diabetic patient kung paano siya gumaling sa kanyang mga sugat sa paa at braso at hindi na kinailangan na putulin pa ng doktor ang kanyang daliri sa kanyang paa. Kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman, huwag nyo sanang kakalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipindot na rin ang notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest upload sa aking channel. So hanggang dito lang mga kaibigan, and as always, have a nice day everyone.